Magandang hapon mga kapuntos, at sa hapon na ito, mayroon na naman tayong tatalakayin. Continue tayo sa ating pag-summarization, summarize sa naganap na talakayan doon sa Tagbilaran, kung saan nagkaharap na si Father Darwin Gitgano at itong si Archie Niedes, no? Kaya sa hapon pong ito, ating isa-summarize po sa mga hindi nakakaunawa ng Bisaya. Isa-summarize ko po ang video sa Tagalog, no? Pero ano lang, hindi ko siya i-translate na lang, i-summarize ko na lang para maunawaan yung mga kaganapang nangyari sa naturang talakayan. Kaya sabago po sa aming channel, please po, don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Yo, 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 yo. Simulan na po natin. Buti nga! Ato pa pamaganon si Brad Archie. Kunya, sabot ta, yabangutan na ka, relax. Kay evangelist ka ba ka? Kunya, evangelist nga, agresibo kayo, dili, maayo. Kay daghags, sulti, daghags sa'yo. Wala nga, ipakita imong pagkasundalo ni Kristo. Atong basahon sa una, kaya siya, mangutan na ka ha. Dahil may si San Pedro na to, kitang duha. 1 Pedro 3:15, kung doon ay magpakisayod ka ninyo, tubaga sila uban sa gugma o kalumo. Nya, nawa naman ang itong kalumo. Nawa naman itong gugma. Okay. Oh, kaya, bili ko na. Relax. Okay. Okay. Ito kapakan sa relax, kaya relax na kayo. Nga kalma na po kayo. Yan, so pagkakataong ito is tinatawag na ang atensyon ni Archie Niedes by Father Darwin Gitgano. Pero bago siya lumapit, mayroon munang usapan, mayroon munang deal. Ang deal ay ganito, kalma lang, relax lang. Lagi mong sinasabi na ikaw ay sundalo ni Kristo, just be relax. Kasi may kautusan sa tunay na sundalo ni Kristo. Ang sabi ay ganito, igalang nyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Pero may karugtong, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may pagalang. Sa pagkakataong ito, ini-urge ni Father Darwin itong si Archie Niedes na matutong huminahon, matutong gumalang. Magtatanong siya ng may kahinahunan at magtatanong siya ng may paggalang. The same rin sa pagsagot. Sasagot ng may kahinahunan at sasagot ng may paggalang. Dahil lagi niyang sinasabi na siya daw ay sundalo ni Kristo. Ang sundalo ni Kristo ay nakikita sa kanyang kababaan. Tingnan ninyo, si Apostol Pedro, bilang sundalo ni Kristo, hindi siya nagmataas nung oras na para siya ay nadakip nung hindi siya nagmataas doon. Hindi siya nagmamataas sa mga kumukontra sa kanya sapagkat siya ay nagpapakababa. Papakababa lang. Though tumataas ang boses, pero pakababa pa rin. Humility. Hindi ba? Ganun din si Apostol Pablo kung napanood yung pelikulang Saint Paul. Ngayon, ito naman. Oras na para si Archie ang magtanong at obserbahan natin kung kaya ba talaga ni Archie na huminahon. Ito ang nangyari. So, klaro kayo ang gibasa Old Testament sa Makabiyo. Pero atong hinumduman ha, ipakamatyan ta sa atong Ginoong Kristo. Giluwas ta walay bayad. Ingon siya sa Roma 1 o Roma 6:23. Wala ko pangutana. Kay ang bayad sa sala
mao ang kamatayon. Ang pananghatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hatag ug walay bayad. Karon, okay, pangutana na ko. Sa Salmo 49, versikulo 7, dili mapalit ang kinabuhi sa tao o ang kalag sa tao kay bililhon kini atubangan sa Dios. Akong pangutana, hatag man o bayad man, nganong inyong ipangwarta ang mga tao pinaagi sa pagpagampo o nagangin sa mga tao nga magsinambais na inoon. Okay, kaya nga naman, nagtuo sila. Okay, pangutana na ko ha. Hatag man kini siya, Darwin. Oh. Hatag. Hatag. O ba siya nagilipog pagkaparit? Oh. Hatag lang. Gasa sa Diyos ang kinabuhi nga walay katapusan. Nganong gibaligya ang kamatayon o ang dugo ni Kristo sa mga pare, mga kaigsunan. Ipakamatyan ta sa Ginoo. Ipurong-purungan. Giantos na pasibaligya ang ilaw. Sa mga nasuko. Pero ang Ginoo suko kayo ninyo. Atong limay ha. Ilom sa. Ato lagi kuan diri nga kalmar ta, ha? Sa unang banat ni Archie Añedes ay nagbitaw siya ng dalawang uri ng katanungan. Dalawang uri ng katanungan. Ito ang una. Nganong inyong ipangwarta ang mga tao pinaagi sa pagpagampo. Ang unang tanong dito ni Archie Añedes is bakit daw pinagpeperahan ng mga pare ang mga Catholic members sa pamamagitan ng pagdarasal. Nganong inyong ipangwarta ang mga tao pinaagi sa pagpagampo. At ang sabi niya na yun daw pamimera sa magitan ng pagdarasal ang naging reason daw na naging salbahe yung mga tao. O nagangin sa mga tao nga magsinambais na inoon. Pero based doon sa video na nakita ko, siyang salbahe doon eh. O nagangin sa mga tao nga magsinambais na inoon. Kita nyo? Sa video na yon siya yung salbahe doon eh. Kasi sinabi na nga maging mahinahon, maging magalang, hindi niya rin nagawa. Kung merong salbahe doon, si Archie Añedes yon. Bakit kasi hindi naturuan ng nanay nito kung paano gumalang? Bakit kasi ang nanay nito hindi ka naman nagturo sa kanya kung paano huminahon? Kasi Archie Añedes, napakasama ng ugali, walang JMRC. Tapos, ibibintang sa Katoliko ang kanyang gawain. Ano ba naman to? At ito ang kanyang pangalawang tanong. Hatag lang, gasa sa Diyos ang kinabuhi nga walay katapusan. Nganong gibaligya ang kamatayon o ang dugo ni Kristo sa mga pare, mga kaigsunan. Bakit daw binibenta ang kamatayan ni Kristo ng mga pari? Bakit daw binibenta ng mga paring Katoliko ang kamatayan ni Kristo? Teka, wala akong naalala na pinagbentahan ako ng kamatayan ni Kristo. Ang tagal ko na sa Katoliko, hindi ako kailanman pinagbentahan ng kamatayan ni Kristo. Bakit daw binenta ng mga pare ang buhay ni Kristo, ang buhay na walang hanggan? Teka, hindi ko kailanman pinagbentahan. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi pwede mabenta ang kanyang kamatayan at hindi pwede mabenta ang buhay na walang hanggan. Hindi ko lang alam kung saan to kumukuha ng argumento si Archie Añedes. Dahil wala namang katuruan sa Katoliko na ibinibenta ang kamatayan ni Kristo, walang katuruan sa Katoliko na ibinibenta ang buhay na walang hanggan na handog ni Kristo, wala akong nalalang ganun eh. Pero ba't gano'n siya magtanong? Ibig sabihin, hindi ang aral ng Katoliko ang tinitira nitong si Archie Añedes, kundi ang kanyang maling unawa. Ipinapakita ni Archie Añedes sa mga nanunood doon kung anong klaseng unawa meron siya. Hanggang saan ang level ng IQ niya. Ipinapakita niya doon ang kanyang kamangmangan
Sa harap ng maraming tao ay pinapakita ni Archie Añedes ang kanyang kamangmangan. Bakit? Hindi naman kailanman nagturo ang mga pari na ibinibenta ang kamatayan ni Kristo. Hindi kailanman nagturo ang mga pari na nabibili ang buhay na walang hanggan na handog ni Kristo. Ito pang masagwa kay Archie Añedes. Iba ang leading question, iba ang follow-up question. Oh, halimbawa ganito, nag-leading argument siya. Gumamit siya ng Efeso 1:13. And then gumamit naman siya ng Awit 49:7. Tapos ang tanong, wala man lang kinalaman sa dalawang talatang ginamit niya. Ano ba naman klase ito si Archie Añedes kung ano? Kaya siya laging nalulugi sa talakayan kasi napakahilig niya magtanong pag sinasagot, hindi na nakikinig. Tingnan nyo, pag ito sumagot, makikipagbalitaktakan sa mga katabi niya, paano niya maririnig ang sagot? Oh, yan ang hirap kay Archie Añedes. Sinabi na nga kumalma kasi the more na masyado kang emotional, ang dali mong patumbahin. Para lang ganito, yung kapag nakipaglabanan ang isang lasing sa hindi lasing, napakadaling ibagsak ng lasing. Bakit? Wala sa katinuan ng mga kilos eh. Eto si Archie Añedes ngayon. Sa sitwasyong ganito, si Archie Añedes ay parang lasing. Kasi walang direksyon ng kanyang mga tanong. Kalma lang ta, kalma lang ta. So ato tubagon ni Padre. Okay. So, Archie. Relax na. Okay, mali tubag. Pamina na. Okay. Una, watak ang misa, wa na nato gibaligya. Kay kung gibaligya pa nato, madaan nato sa tuwa. Ang sagot ni Padre, unang-una, ang misa hindi ibinibenta. Dahil kung binibenta pa ang misa, nadadala na sana sa bahay nyo. Wala na itong ibalik-balik kagalina nga halad na siya. Sama nila, doon na po sila halad. Yan ang sinasabi ni Padre kanina, paulit-ulit na lang na yon ay abuloy. Gaya sa kanilang Archie Añedes, meron din silang abuloy. Di ba? So, dili na siya. Napoy 10%. Wala nga, wala ta mamaligya. Kaya kung doon na ba'y baligya, nadaang ito na nato sa nga misa sa ato. Di ba naman na? Kailangan na sa simbahan. So, ang mga pamisa, itong ibasa ang Dos Macabeyo. Kanya ito nag-explain nga misa pagluwas na. Kapinaagi sa misa, maluwas kita sa dugo ni Kristo. Muna nagmisa ta. Kaya naman, wa magsintro sa pari ang kaluwasan. Kundili, diha sa pan sa kinabuhi. Kasi Kristo man ang pan sa kinabuhi. Sa Juan 6:54. Ako ang pan, nagikan sa langit. O ang pan, nagikan sa langit. Akong ihatag kaninyo. O kung kamo mo, dawat sa pan sa kinabuhi, may kinabuhi kayo mong may katapusan. Yun. Ang sabi ni Brother Darwin dito is sa pamamagitan ng misa ay naililigtas tayo ng dugo ni Kristo. Kanya ito nag-explain nga misa pagluwas na. Kapinaagi sa misa, maluwas kita sa dugo ni Kristo. Muna nagmisa ta. Kaya tayo nagmimisa dahil hindi nakasentro sa paring Katoliko ang ating kaligtasan. Kaya naman, wa magsintro sa pari ang kaluwasan. Ang kaligtasan ay nakasentro sa tinapay ng buhay. Kundili, diha sa pan sa kinabuhi. Kasi Kristo man ang pan sa kinabuhi. Sa Juan 6:54. Ako ang pan, nagikan sa langit. O ang pan, nagikan sa langit. Akong ihatag kaninyo. O kung kamo mo, dawat sa pan sa kinabuhi, may kinabuhi kayo mong may katapusan. At ayon kay Kristo, siya ang tinapay ng buhay. Kung ating babasahin ang 6:54 hanggang 56 sa aklat ni Juan. Muna nga, balik ko na to, dili tinuod tong iyang gipanabi. Nga, ang pare na maligya. Kung namaligya pa, so dagahan na kwartas pare. Kung namaligya pa,
Wa sa ebidensya ana nga ang host atong di ba inisod niyo sa simbahan doon na bay entrance fee. Wa day gibaligya. Inig pagkalawat sa pare. Oh, nihalad na ka wa. Ni hug ka sibot wa. Bingon bang pare nga sa Kristan kanang wa hug sa sibot. Dili na tapakan sa lawas ni Kristo. Nya usa may tin pagkalawat ana pader. Bukog ni Kristo. Bingon bang pare, buhog ka sa sibot o dili. Lawas ni Kristo ang ihatag sa pare. Nga naman, wag magagat ang pare. Buhag ka sa sibot o dili. Kaya nga naman, ang lawas ni Kristo, libre. Muna nga, inikalawat, doon na ba yung minister ni tapad sa pare? Oy, bayad. Nikalawat ka sa lawas ni Kristo niya, wag kay bayad? Haya, maga. Walang kini nga itong igsuon, nga iyang information, luoy kaayo at pinanggang igsuon. Nga iyang gipanagbi, mga scammer. Di ka sa mga scammer. Wala nga kinahanglan, mas tindot kaayo, nga naminaw sila sa Katoliko. Kaya di pa may nasayod sa pagtuong Katoliko. Lisad man kaayo, nga isda mo tudlo sa langgam, unsaon, lupad. Lisod kaayo, sa langgam pagtudlo sa isda unsaon paglangoy. Ang nasayod niya na ang isda unsaon paglangoy. Therefore, ang nasayod sa pagtununas Katoliko ang mga kaparian. Dili ang mga igsuon na to nga gawa sa pagtuo. Okay, atin nang ipaliwanag yung sinabi ni Father Darwin doon. Sabi ni Father Darwin doon na hindi totoo ang mga chismis na ikinakalat ni Archie Añedes. Katunayan, wala siyang ebidensya na merong pari binibenta ang ostia na consecrated. Wala siyang ebidensya doon. Then, wala nga siyang ebidensya na pagpasok mo sa simbahan, hihingan ka na ng entrance fee. Hindi gaya sa born again, pagpasok mo sa kanilang simbahan, merong sobre yung kanilang upuan doon. At may presyo kung magkano ang ibibigay mo sa iyong pastor sa loob ng isang buwan. Hindi ganon. Sa kanila ganon. Kahit bisita ka lang sa kanilang simbahan, may mauupuan kang sobre sa upuan mo. At isa sa mga tanong doon, magkano ang kaya mong ibigay sa iyong pastor sa loob ng isang buwan? Naalala ko tuloy dati nung ako'y nasa simbahan ng Sanctuary of the Living God ni Pastor Dinoro. Meron siyang assistant doon na si Kalbo. Hindi ko alam kung anong pangalan niya, basta tawag sa kanya is Kalbo. Ako kasi, may ako mag-invento ng pangalan, no? Hindi ko alam ang tunay na pangalan ng ano na yun, nung kanyang assistant. Ang tawag lang sa kanya is Kalbo. Minsan, sa kanilang Sunday service, nagpaparinig siya sa mga miyembro. Oh, mga minamahal kong kasama, meron na ba sa atin nakaisip na regaluhan natin si pastor ng sapatos? Meron ba kayong naisip na, Pastor, pwede ko malaman kung anong size ng paa mo para marigaluhan ng sapatos? Hindi ko makalimutan yun. At meron silang kasama doon baldado, iyak-iyak pa ng iyak-iyak. Kung nagpaparinig. Meron ba dito nakaisip na bilhan ng sapatos si Pastor Dinoro? Ang dami na nga sapatos ni Pastor, bibilhan mo pa. Oh, di ko makalimutan yun. Si Kalbo. Oh. At saka, ano rin yun? Yun ay isang paraan, hindi tayo gaya nila. Sa kanila, sa upuan pa lang may sobre na. No? Tayo, pagpasok mo, hindi ka hihingan ng entrance fee. Walang sobreng naghihintay doon sa upuan na uupuan mo. Wala rin siyang ebidensya na bago ka subuan ng ostia, itatanong mo na ng pare kung nakabayad ka na ba sa entrance. Wala rin. Ha? Bakit? Dahil sa ating simbahan, magbibigay ka man ng abuloy o hindi, makakatanggap ka ng ostia ng katawan ni Kristo, makakatanggap ka nun, nag-abuloy ka man o hindi. No? Yan napakahirap talaga na ang isang ibon ang magtuturo sa isda kung paano lumangoy at napakahirap din sa isda na turuan ng ibon kung paano lumipad.
paring Katoliko lang ang may karapatan na magturo sa mga Katolikong miyembro nito at hindi ang mga gaya ni Archie Añedes na nasa labas ng iglesia ang magturo sa ating mga miyembro. Muna nga, ikasubo na to nga dunay mga leader sa tinuhuan. Ganito oras mga marites. Ano naman sa ating marites? Nga naman, nada sila sa marites ining kalibutan na. Nada sila sa amigo po ni Marisol. Ani marites nga si Mirasol. Nga si Ipog Solsol. Oh. Muna nga, Muna nga, atong pinanggal na ison. No? Nindot mo na si Brad Archie, kay Ningaw, bugwa sila. Ha? Muna nga, ayaw mo kadang sa kuha ni Brad Archie, kaya nga naman, mau ni, ay Brad Archie, asan mo ka? Ay, wala pa. Libre yun. Sakto na, muna yung pagtulunas Katoliko. Ang kaluwasan. Muna Brad Archie, doon Katoliko na. Oh. Wala. Asa mo ka? Wala, Che. Sabi ninyo, kining mga tawanan ba? Nilakaw na. Okay, ito naman ang sabi ni Pero Darwin na nakakalungkot naman isipin na marami sa mga leader ng mga pananampalatayang sulpot ang nagpapaniwala sa mga marites. Yung iba naman nagpapadala sa mga sulsol ni Marisol. Yeah, dahil doon hindi nakapuntos kung si Archie Añedes kumbaga para lang siyang laseng na nakipagsuntukan kay Padre, isang suntok lang bagsak na. Yun ang nangyari kay Archie Añedes. Kaya hindi nakatiis, sumigaw. Sabi niya dapat ang kaligtasan ay libre. Si Padre naman agad naman sumagot, yan ang turo sa Katoliko. Libre talaga ang kaligtasan. Hindi nabibenta ang kaligtasan. At dahil doon, umagsak ang argumento at inaasahan ni Archie Añedes, kaya nag-walk out. Kawawa naman. Nag-walk out si Archie Añedes dahil hindi nakatindig ang kanyang argumento. Dahil nakabatay lamang sa mga maling unawa ni Marites at sa mga sulsol ni Marisol. Kaya hindi umubra. Wawa naman. Okay, kanya na bro. Ganyan sa bro ha. Ikay sunod bro. Kanya, si Brad Archie, ganahan na mo tabi, di mamati. Kanya, nilakaw na siya. Ang iyang pagtulunan nga ang kaluwasan, dili pabayran, maumanay pagtulunas Katoliko. Wala salamat Brad Archie, kaya doon kay gas Katoliko, gamay na lang kuwang. Honestly, yung mga pagtutlo nga teksto, Katoliko kaayo. Kaya kita ko itag-yes Biblia. Kabantay mo, sa ilang mga teksto nga igamit, atong gisundan, suborno, ang ikaligutas Ginoo, dili halad. O niya ilang gipanabi nga, ang pare, nagnegosyo, ang pare, gibaligya ang misa, wala man. Kamo, Katoliko man dyan mo. Nabay tapad ang pare, nangulikta, oh, kalawat ka, bihog na kasibot. Ayaw ni pakalawata kay wa mohop. Ato di ka rito. No. Kung niya na nagdaan na kay ihog. Wala siya. Sa to pa, nahug ang ato mga pinangga nga igsunan nga namati las mga marites o mga mirasol. Kung niya lisod kayo, niya mga membro anak, luoy kayo. Wala ni anhita din aron atong ipatinaw, dili ta mangaway, dili ta magsininggitay din kaya naman, yun naman tayo mga dalunggan. Hindi po ta mga bungol. Kaya mahimo ng way buot ang atong dialogue sa pagtuo. Kanya din na nindot paminawan. Nindot ay pagmanaw nagsapaw-sapaw tang tanan. Way, dili maayo. Wala nga ang maayo ani, relax na ta, nakuntahan na ta, ug mamati. Muna sign nga humble ta. Nga sila tagtabi, humble na ta ana. Dili na ta humble. Ug si Kristo malipay sa mga mapausanan. Ug matud pa niya ang magpaubos ipataas. Ug ang magpataas ipaubos. Wala dili sa dialogue nato, magpaminaway gud ta. Way lami nga puro ta magnabi tanan. Mas maayo duha atong dunggan usa ra atong ba. Meaning ana kanu nagkaguyog nagkaguliyang ang kalibutan kay sige ra tagtabi. Dili doble ang atong pagpamati. Pero karon hangyo ko ninyo
dubliho na to pagpamati. Ako, willing kay ko mamati sa tagson sa nganing brad. Brother Nico, mangutana. Kunya kung mangutana, sama niya hinom ra. Kasi pastor at si nangumitari yung masad. Oh, wala nga dili piskay, dili hanay. Nindot is Brad Nico kay Maminaw, si Pastor Willie sad mamati. Wala nindot kay makita sa tong pagtabi, nakita jud nagtuon sa mensahe sa Ginoo. Kay di ka mamati, yagaw kayo ang merkado. Di mura na tagbuang dire. At yun po ang nangyari. Napakaingay ni Arciniedes, napakadaldal, nagsisigaw-sigaw ni hindi man lang nakikinig. Nagtatanong, pag sinasagot, nakikipagbalitaktakan sa mga katabi niya. So, di niya maririnig yung sagot kasi nakikipagbalitaktakan siya. And then, lahat ng mga sinasabi ni Arciniedes, napatunayan naman po na pawang nakabate lamang sa kasinungalingan. Tinunda ni Padre yung mga talatang ginamit niya. No? At napatunayan na ang suhol pala ang kinapupuutan ng Diyos at hindi yung alay o yung abuloy. No? And then, ipinapakalat din ni Arcinieres na ang mga pari daw ay nagnenegosyo sa magitan ng pagbibenta ng kaligtasan. Pero wala namang ebidensya. Kaya kayong mga Katoliko na nakikinig at nanunood ngayon, meron ba kayong naalala? No? Meron ba kayong naalala na minsan sa buhay nyo, siningil kayo ng pare ng bayad bago kayo tumanggap ng Eucharistia? Wala naman sigurong ganun eh. Hindi ba? Walang ganun na pangyayari. And then, dahil doon, napatunayan na yung mga banat na ibinwelta ni Arciniedes nakabate lamang pala sa Marites at sa mga sulsol ni Marisol. Kaya sila, nandoon, sina Padre Darwin at ang mga CFD para sagutin ng mga aligasyon, hindi para magipag-away, kundi para mabigyan ng linaw ang mga maling banat ng mga argumentador ng mga sulpot. At hindi rin naman maganda na nagsasapawan, nagsisigawan, dahil parang lumilitaw na mga wala na bait sa sarili. Di naman bingi, may microphone naman. Sabi ni Arciniedes, isigaw mo! Isigaw, dahil wala pang microphone nung panahon na yun. Wala pang trumpa nun. Ngayon meron na, sisigaw ka pa rin. Nasaan ang utak ni Arciniedes, ano? Dami talaga niyang mali. Pag may sumasagot naman sa tanong, sana matutong makinig. Dahil yan ay isang tanda ng pagiging humble. Kung puro ka daldal, di ka nakikinig, yun ay tanda ng isang kahambugan. Pero kung matuto kang makinig, yun ay tanda ng humbleness. At isa pa, si Kristo ay hindi natutuwa sa mga taong hindi marunong magpakumbaba. Hindi siya natutuwa doon. No? Natutuwa lamang si Kristo sa mga taong mapagkumbaba. Yung nakipagtalakayan sa akin dati, true call. Ay, pagkita. Kaya magkita na personal. Sabi ko naman, ba't kailangan pa? Sagutin mo na lang. Takot ka naman pala eh. Kung takot, ano yung kupas sa kanya na sagutin mo na lang? Ba't sasabihin takot ako? Takot saan? Kakaratihin niya ako? Yun ba'y alagad ni Kristo? Idadaan sa karate pag natalo? Oy. Mukhang gangster yata yung nakatalakayan kong yun Ha? Mukhang membro ng gang yun. At saka matuto tayong makinig. Hindi yung palagi na lang tayo ang dapat pakinggan. Yun ay isang maling halimbawa kapag sinabi mong ikaw ay nangangaral ng ebanghelyo pero hindi ka marunong magpakumbaba.
Okay? So, hanggang dito na lamang po yung ating talakayan with Archie Aniedes kasi just as usual, pag natalo, nagwo-walk out. Umalis na. At sa next nating labas, yun namang isa ang ating isusunod. Yung si Brother Nico. O, siya man ang ating isusunod sa pagbabalik ng Straight to the Point. Paalam.